Like father, like daughter. Yan po ang napatunayan natin ngayong araw na to. Kung kayo po ay nakinig sa press con ni Vice President Sara Duterte, you will know what I mean. Kung di man kayo nanood dahil hindi nyo matagalan na makita si Sara Duterte na nagsisinungaling, I'm sure alam nyo na yung isang nakakatawang statement ni Sara Duterte na akala niya ay mapapaniwala niya tayo. At kung maniniwala pa ang mga supporters niya sa sinabi ni Sara Duterte, talagang meron po silang pagkukulang sa pag-iisip. Ayon po dito sa balita sa Inquirer, Vice President Sara Duterte denied making a personal threat to President Ferdinand Marcos Jr.'s life despite assigning herself as the designated survivor during the latter's third SONA. It can also be recalled that the Vice President held a presser where she claimed to be the victim of an assassination plot, saying she had ordered the killings of Marcos, First Lady Lisa Marcos, and Speaker Romualdez if she was assassinated first. Pero ngayon po, todo deny si Sara Duterte. Dahil kung matatandaan po natin, noong July 11, 2024, ito ang sagot ni Sara Duterte sa tanong kung siya ay a-attend sa SONA ni President Bongbong Marcos. Ang sagot niya, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Siguro naman po, alam na natin lahat kung ano yung designated survivor. Na kung sakaling may mangyari sa presidente sa isang event tulad nga ng SONA, ang papalit po o yung tinatawag na designated survivor ay si Sara Duterte. Anong ibig niyan sabihin? Na magkakaroon ng pagsabog na kikitil sa buhay ng mga a-attend sa SONA ni President Bongbong Marcos? Naka-safety naman na siya. Hindi siya a-attend, kung may mangyari sa presidente, automatic siya ang papalit. Then, on November 23, 2024, nung nagkaroon ng meltdown si Sara Duterte, ito naman po ang kanyang sinabi, may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako. And then, kanina sa press con niya, ito na ang sinabi ni Sara Duterte. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabing may assassination, may assassin, may gunman. I did not say that. Oh, sounds familiar? Sino nga ba yung taong ganyan na sinabing bagag ang ating presidente, nagdodroga, drug addict, tapos after a few days, sinabi niya na wala siyang sinasabing ganun, na kahit patayin siya ng 1,000 beses, wala siyang sinabing ganun. Teka muna, ito yata yung tatay ni Vice President Sara Duterte na si former President Rodrigo Duterte. So tama talaga ang sabi sa kasabihan, na ang mangga hindi magbubunga ng santol. Kung ano yung puno, siya ang bunga. O hindi ba parehong-pareho? May sinabi silang ganito, after a few days, hindi daw nila sinabi. Gagawin pang tanga ni Sara Duterte ang mga Pilipino. At hindi lang ang mga Pilipino dito, mga Pilipino sa buong mundo at kahit na yung mga mamamayan ng ibang bansa na nakapanood sa meltdown ni Sara Duterte. Hindi nga ba't galit na galit siya? At nagpupuyos siya sa galit nung binantaan niya ang buhay ni President Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa Marcos at ni Speaker Martin Romualdez. Kahapon pa lang sinabi niya na yan. Dininay niya na yan, akusasyon na yan. Sabi niya, she denies that it was an assassination plot and asked how it would be considered revenge if she was dead. So ibig sabihin, paano magiging assassination plot yan kung siya ang mapapatay? Siya na nga ang nagsabi na may kinausap na siyang tao. So, ibig sabihin, kahit na mamatay na siya, siya ay gumawa na ng plot, ng assassination plot. If I were to die, patayin mo rin sila. So, inulit niya yun ngayon. Nung sinabi niya na I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabing may assassination, may assassin, may gunman. I did not say that. Paano nakakapagsinungaling itong mga Duterte? Samantalang documented, napanood ng buong mundo
ang binitawang salita ni Sara Duterte, yung kanyang pagbabanta. Tapos ngayon sasabihin niyang hindi assassination plot yon, na hindi niya pinagbantaan ang buhay ng presidente, na wala daw assassin, na walang gunman. Samantalang sa kanya na po mismo nagsabi na meron na siyang nakausap na kapag siya ay mawawala or matitigok, tigukin niya rin ang presidente, ang first lady at si speaker. Ito ba ang gusto niyong maging leader ng bansa? Iba ang sinasabi noon, iba ang sinasabi ngayon. Ang nagtaka lang ako doon sa press conference nung sinabi to ni Sara Duterte, wala man lang nagpaalala sa kanya at sinabing, Madam, pero meron po kayong binitawan ng mga salita tungkol dito, bla 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 bla. Wala eh. So, ang akala ni Sara Duterte, napaniwala niya yung mga press people at napaniwala niya yung mga taong bayan na wala siyang sinasabing ganun. Tell that to the Marines or tell that to your minions sa mga naniniwala. Ewan ko lang kung paano tatanggapin ng mga DDS itong pahayag ni Sara Duterte na wala siyang binibitawang salita, wala siyang binibitawang pagbabanta, wala siyang kinausap na gunman. Dahil sinabi niya rito, sila lang daw ang nagsasabing may assassination, may assassin, may gunman. Okay, gawin tayong bobot tanga nitong si Sara Duterte. Pero alam nyo, pakiramdam ko kanina nung napanood ko to, naawa ako kay Sara Duterte. Kailangan niya talagang mag-resort sa storytelling alay. Kasi wala nang lusot eh. But in fairness, naging malumanay, naging kalbado, to the point na nagbibiro pa siya, taliwas dun sa unang pahayag niya. Nung sinabi niya na kapag siya ang magsalita, magkakagulo ang taong bayan. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. So ito ba ang magkakagulo? Hindi. Mas nasimento ang paniniwala ng taong bayan that we do not deserve a vice president like you. So, dapat bang mag-resign si Sara Duterte bilang vice president? Or hintayin niyang siya ay makonvict at mapaalis sa pwesto? Ang pahayag po ni Sara Duterte dyan, wala pa tayo doon. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Andun pa lang tayo sa pagbabasa. Dahil mga abogado pa lang ang nagtatrabaho, di ko talaga alam ano na ang ginagawa nila. Ito yung sagot ni Sara Duterte sa gitna ng bulong-bulungan na magre-resign siya from office sa gitna ng impeachment complaint sa kanya. Dadalawa lang po kasi talaga ang pagpipilian ni Sara Duterte to save face. It is to resign or hintayin niyang papaalis siya sa pwesto. Kung magre-resign siya, pwede pa siyang tumakbo sa 2028 presidential elections at patunayan niya sa taong bayan na siya talaga ang pinili ng mga Pilipino para maging susunod na presidente. Or hintayin niyang siya ay matanggal sa pwesto at hindi na siya makakahawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno at yan po ay forever na. Paano na yung mga supporters ni Sara? Paano na yung mga DDS na magrarally daw at magkakagulo daw kapag na-impeach si Sara Duterte? Asa na kayo? Sabi niyo magkakagulo. Hindi po, tahimik ang taong bayan dahil hinihintay nila kung ano ang mangyayari sa impeachment ni Sara Duterte. So ang tanong dyan, resign or maalis ka sa pagka-vice president? Kapag matanggal si Sara Duterte sa pagka-vice presidente, wala na siyang pag-asa pang tumakbo kahit na anong posisyon. So parang mas pipiliin niya ang mag-resign para makatakbo pa siya sa 2028. Kung ako ang tatanungin, mag-resign na lang siya. At least makakatakbo pa siya sa 2028 at patutunayan niya sa atin na siya ang mananalo sa 2028. May pagkakomedyante pa nga si Sara Duterte kanina eh. Nung bago siya bumaba ng stage at tinanong siya kung ano ang mensahe niya sa Valentine's Day, ang sabi niya, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives. So parang gusto niyang ipakita sa taong bayan na cool and collected siya, na siya ay kalmado, na mas masakit pang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach. So gusto niya ipakita sa atin na baliwala yung impeachment sa kanya, or is she trying to put on a front? At doon sa sinabi niyang, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Yes, Vice President Sara Duterte. God already saved the Philippines from people like you. Kasi kung ikaw ang magiging presidente ng Pilipinas, nakakatakot po yun.
So pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos na ngayon pa lang, He saved the Philippines from the likes of Sara Duterte. So ano sa palagay nyo? Magre-resign ba si Sara Duterte? O pababayaan niyang siya ay matanggal sa pwesto? At naniniwala ba kayo na wala siyang sinabing assassination plot? Wala siyang sinabing assassin? Wala siyang sinabing gunman? Comment lang po down below and I'll see you in my next video. Diyos te admina.